Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbitiw sa pwesto ni Edelberto Leonardo bilang Commissioner ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ito ang kinumpirma ng Malacanang na ayon sa nilagdaang liham ni Executive Secretary Lucas Bersamin para kay DILG Secretary Juanito Victor Rimulya. Matatandaang naghain ng resignation si Leonardo matapos na siya'y madawit sa umano'y pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at 3 Chinese drug convicts. Publiko pinag-iingat laban sa peking website ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makibalita kay Daniza Lopez. Abiso sa publiko, peke ang kumakalat na website na nagngangalang DSWD PH Assistance. Ito'y kinumpirma na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang opisyal na Facebook page. Anya, hindi ito sa anumang paraan na nauugnay sa kagawaran, kaya't huwag dapat paniwalaan ang mga nasabing posts. Makikita sa pekeng website ang pagpapaskil ng logo at mga programa ng DSWD upang mapaniwala ang publiko na lehitimo ito. Kaya't payo ng departamento, dapat na suriing mabuti ang impormasyon na nakikita online dahil hindi beripikado ng DSWD ang ilan sa mga post nito. Nananatili naman ang paalala ng ahensya na tumutok lamang sa mga lehitimong account upang hindi maging biktima ng panlilinlang. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na wala umanong nasaktang Pilipino matapos magpakawala ng 2 air raids sa Israel sa Army sa Beirut, Lebanon. Inilarawan ang airstrikes na ito bilang pinakamamamatay sa ngayon sa sagupaan ng Israel at Hezbollah. Tumama ito sa may pinakamalaking bilang ng populasyon na kumitil sa buhay ng 22 katao habang higit 100 naman ang sugatan. Sa kasalukuyan naman, humigit kumulang sa 570 ang nagpahayag ng kanilang interes na kusang magbalik bansa. 222 sa mga ito ay nakakuha na ng mga flights na inaasahang makauwi ng bansa ngayong linggo hanggang katapusan ng Oktubre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ayon sa DOH. Higit 2 pisong aumento sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. PBBM hindi sang-ayon sa pagdulog ng mga testimonya ukol sa drug war sa ICC. Pamilya ng mga EJK victim nananawagan ng hustisya mula sa ICC. Mga Pinoy sa Beirut ligtas sa air raids ng Israeli Army. Pilipinas muling humakot ng medalya sa international meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Balitang pangdaigdigan, natuklasan naman ako ng isang National Geographic team ang isang bangkay ng British mountaineer na naiulat na nawala sa Mount Everest 100 taon na ang nakalipas. Pinangalanan ng mountaineer sa pamamagitan ng medyas kung saan may pulang label na may nakaburdang initials na A.S. Irvin. Kinilala ang mga labing ito na kay Andrew Sandy Irvin na sinubukan umanong akyatin ang bundok at ang pinakamataas nitong tuktok kasama si George Mallory. Taong 1924, partikular na ang natagpuan ang mga labi ng mountaineer sa Central Rongbuk Glacier, malapit sa kung saan rin natagpuan ang katawan ng kasamang si Mallory. At ngayon, tinuturing itong makabuluhang hakbang sa paglutas ng isa sa mga pinakamatagal ng misteryo sa Mount Everest. Hindi payag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdulog ng mga issue ng drug war sa International Criminal Court.
Wala din umanong plano ang administrasyon na umanib sa naturang organisasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Muling iginiit ng Malacanang na hindi na muling aanib ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kaugnay ito ng panawagan na idulog sa ICC ang mga testimonyang naganap sa nakaraang mga pagdinig sa Kamara ukol sa kampanya laban sa iligal na droga. Ayon kay Cristina Conti na isang ICC-accredited assistant na abogado, ang kamakailang pagsisiwalat ng testimonya ni dating PCSO General Manager Retired Police Colonel Royina Garma ay makatutulong sa pagpapanagot sa mga lumabag sa mga karapatang pantao sa Pilipinas. Aniya, ang testimonya ni Garma ay nakagawa ng mga serye ng mga pagpatay at tinuro ang mga guilty sa mga krimen ukol sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ngunit ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi nagbabago ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa isyong ito. Aniya, hindi pa rin kikilalanin ng administrasyon ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Matatandaan nitong nakaraang pagdinig sa Kamara na dawit ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa at Senator Bongo sa umano'y extrajudicial killing o EJK. Partikular na isiniwalat ni Garma ang umano'y reward system kung saan hanggang 1 milyong piso umano ang pabuya sa operasyon kontra iligal na droga. Handa naman umanong harapin ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo ang aligasyon laban sa kanila. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay iniulat ng Department of Health o DOH ang kabuoang kaso ng dengue sa bansa na umabot ng mahigit 260,000 noong ika-4 ng Oktubre ngayong taon. Ayon sa DOH, ang ulat na ito ay indikasyon ng 20% pagbaba ng mga kaso mula ika-unang araw hanggang ika-14 ng Setyembre na may naitalang 25,986 na kaso kumpara sa 32,649 mula ika-18 hanggang katapusan ng Agosto. Dagdag pa ng kagawaran, lahat ng rehiyon maliban sa National Capital Region ay nagpakita ng pagbaba ng mga bagong kaso sa nakalipas na 4 na linggo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ayon sa DOH. Higit 2 pisong aumento sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. PBBM hindi sang-ayon sa pagdulog ng mga testimonya ukol sa drug war sa ICC. Pamilya ng mga EJK victim nananawagan ng hustisya mula sa ICC. Mga Pinoy sa Beirut ligtas sa air raids ng Israeli Army. Pilipinas muling humakot ng medalya sa international meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sawi ang 3 matataas na pinuno ng Communist Terrorist Group o CTG sa isang engkwentrong naganap matapos ang pinagsamang operasyon ng Philippine Army at Philippine National Police sa Barangay Manag, Corners, Apayao nitong kamakailan lang. Kinilala ang mga ito bilang sina alias Sam, Commanding Officer ng Regional Centro de Gravidad, Ilocos Cordillera Regional Committee, alias Tanya, isang political instructor, at alias Annie, organizer at pinuno ng edukasyon ng humihinang Guerrilla Front, Komiteng Larangang Guerrilla Bagas. Nakumpiska rin sa mga nasawi ang iba't ibang uri ng armas, pampasabog at mga personal na gamit na ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad para sa karagdagang investigasyon. Kaugnay nito ay pinuri naman ng pamunuan ng Army ng 503rd Infantry Brigade ang mga kanilang mga police counterparts para sa matagumpay na operasyon.
Sa panawagan ng kasalukuyang hepe ng Philippine National Police o PNP na linawin ang papel ng mga pulis noon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, ay hindi ito minasama ni Senador Bato de la Rosa at sinabing ayos lamang sa kanya. Ang kabuuang pahayag tunghayan kay Daniza Lopez. Bilang dating hepe ng Philippine National Police o PNP, ay walang pagtutol si Senador Ronald Bato de la Rosa sa panawagan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na linawin ng mga dating namuno sa kapulisan ang kanilang naging papel sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ang panawagan na ito ni Marbil ay matapos isiwalat ni retired police official at dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma sa Quadcom ang di umanong reward system na naganap noon sa extrajudicial killings o EJK. Tugon naman ni De La Rosa sa alegasyon ni Garma, tanging ang DILG approved list of most wanted persons lamang ang reward system sa PNP. Hindi rin pinaniwalaan ni Bato ang akusasyon ni Garma sa pabuya na binibigay umano sa mga pulis na nakakapatay ng drug suspect dahil wala rin umanong pondo ang ahensya para rito. Malaya naman din daw si Marbil na gawin ang lahat ng aksyon sa paghahanap ng katotohanan dahil sa tungkulin nito bilang hepe, kaya't walang problema sa senador ang panawagan nito. Nagbitiw naman ng salita si Marbil na tututukan nito ang alegasyon ni Garma at iimbestigahan ang matagal na issue sa EJK para mapanatili ang katapatan sa kapulisan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang higit 2 pisong taas singil sa mga produktong petrolyo. 2 piso at 65 sentimo ang hirit na aumento sa kada litro ng gasolina. Habang 2 piso at 60 sentimo naman ang kada litro ng diesel at kerosene. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ayon sa DOH. Higit 2 pisong aumento sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. PBBM hindi sang-ayon sa pagdulog ng mga testimonya ukol sa drug war sa ICC. Pamilya ng mga EJK victim nananawagan ng hustisya mula sa ICC. Mga Pinoy sa Beirut ligtas sa air raids ng Israeli Army. Pilipinas muling humakot ng medalya sa international meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.